Wala man naton nga pastor, pero may gibilinan siya, no? So it's still a privilege to me nga mag-speak sa inyong atubangan. I am not worthy nga magdala sa pulong sa Ginoo. It's because I'm a sinner saved by grace. And then siguro I'm afraid of public speaking, no? Dati grabe ko kahadlok sa public speaking. Pero kay teacher man dati need ta. So amo na gani no kun din pa to nga aton nahadlokan kisa mo pa to ang gina-improve sa aton sa Ginoo. But by the way no, salamat sa privilege ginatag sa aton nga pastor. So budlay mag-preach diri. Hindi hapos kay tanan nga gabugwa sa imong baba. So dapat tama. So kay budlay man dino mag-idoy-idoy diri aton nga pag preach. But by the way, so ginakurog Japon ko medyo gamay lang ako kurog But by the grace of God, so tanino may makuha kita diri nga message o lesson sa gihatag o gi-impress na Ginoo sa akon nga lesson. So hindi ko mag-tackle about sa encouragement. Kaya as a Christian, encourage na ta sa Word of God. And then also, ang isa sa mga fear kong man nga hindi ko mag-tackle about sa mga budlay na mga preaching. Example no sa gina-preach ni pastor. So ako lang tigto kay preach is about mga principles in life na lang based on the Word of God. So amo lang na ako nga preach kay budlay na no mag-tackle kita sa mga bagay nga hindi naton makaya i-tackle man o explain ba yan. So may request everybody to please stand. So may request everybody to open your Bible in 2 Peter chapter 1 verse 1 to 11. So let us read this responsibly. So I will going to read verse 1. You're going to answer to verse 2. And then magadungan kita basa sa verse 11. Okay, 2 Peter chapter 1 verse 1 says, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Okay, verse 3, according as His divine power hath given into us all things that pertain into life and godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Verse 8, verse 7, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Verse 9, but he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Okay, verse 11, let us read. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. So let us pray. Lord most Jesus, Father, O Lord, King of Kings and Lord of Lords, kaya pasalamat ko sa bungaga, Lord, nga gigaan mo ko privilege to preach your word, O Lord. Give me wisdom. And also, Lord, sa mga members, Lord, nga ang imo lagit pulong ang amon, Lord, mabatian. And Lord, give us kind heart, and also open mind, open heart, Lord, nga ang imo mga preaching is magadulot sa amon, Lord, kag ma-apply man amon sa amon kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, pinakapangkutanan. So, the title of the message this morning is all about why gana? So, may minus points na rin pag... Okay. Okay, the title is Back to Basics.
So, amo ni title no, Back to Basic. So, dapat basic anay kita bago kita magkadto sa mga steps. So, mo gani basic naton sa aton kinabuhi. Sa kinabuhi naton dapat ang pinakauna is basic. We need to get back to the basics. So, din kita magbalik sa aton nga basic. First, in our lives. Next, our church, our families, and our country. So dapat magbalik kita sa basic. Sometimes the old-fashioned ways are the best ways. Sino kayo gusto din magbalik sa basic, no? So sa tanaw naton sa siniligan nga panahon do nami gani ang balila tani magbalik na lang ang panahon dati. Simple lang ang kabuhi. Wala sang damo stress, wala damo chismis. Kaon ka lang diri pagka dugay manghimos ka naman. So basic in life naton. But tanaw naton hindi ta pwede punggan ang panahon. We are not moving backward but we are moving forward. So may mga gamay lang reminders about sa aton nga life. Back to basics. So number 1 is baliskad gali angkon. Okay, number 1 is reflect back. Pag sinabi nating mag-reflect, syempre mag-move on na ta sa past. But we need to reflect kung ano ang mga lesson nga makuha naton. First is, basahon naton, in verse 9, but he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Number 1, where you came from. Din kita halin. We are sinners, tama? Wala man din na bata nang aluwas. Where we came, din kita halin, we are sinners saved by grace. So makasasala kita. Dati, makasasala kita. We are hopeless. We are nothing. Okay, basahon naton, ano ba ang basic sa aton nga salvation? Tama? Dapat may basic. Balaan nyo ba paano ka muna save? Ang pamangkot, ano nga verse kaya ang mahambal naton nga save kita? So pinaka-famous no, dapat balaan lang naton. Basahon naton Ephesians chapter 2. So, basic, ang mga nato topic is back to basic. So, salvation is basic. So, basahon naton Ephesians chapter 2. Okay. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Tama ba? Okay. Okay, let us read. Okay, let us read. Go. For by grace are you saved through faith, and it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So pinaka-basic, we are sinners saved by grace. So tandaan nato na ha, basic gina siya nga dapat as a Christian balaan mo kung paano ka naluwas. Kaya bakit ay basic lang na yan, luwas na ko yung pamangkot, paano ka naluwas? Kung wala ka man ihabal ay basic gani ang kaluwasan pero hindi mo ma-explain. Basta naluwas lang ko basic. So, ang pamangkot, ano nga verse ang imo basihan sa imo kaluwasan? So basic na where you came from. We are sinners saved by grace. Grace. Kung tanawon naton dire, amo na ambal naton nga grabe abi ang mga debate. Ti grabe save ka na, hindi ka na maghimo sang maayo. Ay save ka na. Easy na lang sa mo magpakasala. No, tandaan nato na ang saved person hindi na siya entrance mo magpakasala ka. Kung naintindihan mo. But verse 9, not of works. So, ang atong pinaka-basic salvation, wala gid sang good works. Lest any man should boast. So, di kita magdugay, no? Number 2 is, what changes have been made? So, kay na-save ka na,
Ano ang mga changes subong sa kabuhi mo? Na-reflect mo ba? Sang sinauna, palahubog ka. Sang naluwas ka, palahubog na lang gamay. Ano ba na? Ang basic? So, tanaw natin, ano ang nag-change sa imo? May change dapat. As a same person, may changes sa imo kinabuhi. Ang pamangkot, ano ang nag-change sa imo subong? Okay, basahon natin. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Okay, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Okay, amo niyo, tandaan natin. Okay, let us read 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Read. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, ang pamangkot, may na-change ba sa imo? Kung save ka, dapat may changes na sa imo nga kung galingon. Hindi ko man balaan kung anong changes mo. Kaya kitabi nga tao, iba-iba kita. Tama? Iba mo attitude, iba man ako attitude. Iba ang imong morales, iba man sa akon. But, kung Christian ka, you are claiming as Christian, nga wala changes sa imo kinabuhi, back to basic. Save ka ba ayahan? Ang bagay na topic natin is maglibot lagi na sa ginatawag na basic. So kung wala changes sa imo kinabuhi, basi hindi ka luwas. Di ba? Ay, nagainom-inom ko, pero ginagmay na lang. Hindi dyan ko, no? Ay, nagasugal ko, pero ginagmay na lang. Ay, nagalagaw-lagaw ko, pero ginagmay na lang. So, hindi pa rin. Dapat, all things, address ang basa natin sa 5:17, all things are passed away na. All things na ha. All things are passed away. Behold, things are become new. So, dati buot ka, dapat subong magbuot ka pagit. Hindi nga mag-change ka nga buot into pasaway. Kay next, nasigot na lang ni. Number 3, kay 5 points siya. What God brought you out of? So, tanawin natin, din kita ginkuha sa Ginoo. In our past situation. Ano bang situation natin before kita naluwas? We are hopeless. Tama? Sang wala ta naluwas, ang balon ta lang, mapatay. Kung mapatay ko, basi kaloyan pa lang ko sang Ginoo. Tama? Sino ka-experience na? Nga buot man ko tani kaloyan ko sang Ginoo, kung mapatay ko, tani. Puros na lang kita tani, we are hopeless. Sa dati natin sitwasyon, we are hopeless. Ano pa? Hardships. Hindi porket luwas ka, wala na sinatawag natin ng hardship, ha? Hindi tungod nga we are saved, wala na sang hardship sa aton o paghihirap sa aton nga sitwasyon. But we are still at hardship. Pero iba ang hardship nga may Ginoo ka kaysa sa hardship nga wala ka sa Ginoo. Last day siguro, nakibot din ko kay isa sa mga friend ko man nga teacher, ang iya bata nagpakamatay. Grade 11, I think grade 11. So, gamay ko lang illustration. So, naakigan lang sa parents. Pero hindi ko mabalangin ang sequence nga siguro naakigan permi kay nalulong sa cellphone. Ito gabunong budlay. Hardship man na siya nga taon natin, no? So, nalulong sa cellphone, siguro napuno ang tatay. Ang amo doon yung story, lang pwede ko bagid ang story nga kwan. Gilampos ata ang cellphone. Paglampos, nagkulong sa kwarto, and then later on, nabalaan nga nagpakamatay. So, that is a hardship sa mga hindi luwas. Pero kung tuod ka nga luwas, kung ginakigan ka, dapat magpasalamat ka. Kaya may mga tao pa nga concern sa imo. Tama? Tani, wala man kita may balitaan. Dari no, nga baptist, no, nagpakamatay nga bata. Gudo ka budlay siguro, no? Ibutang dari ihaya. Ano kinamatyan sini? Nagbigti. So, do ka lain, no? Christian ka ba yan? Uluwas ka ihaya, nagbigti ka. So, back to basic para sa Japon. Next, oppression. So, in this world, ginaapi kita.
and also captivity. We are captive by sin and also sufferings. Hindi porket Kristiyano kita, save kita, wala na sa suffering sa sining kalibutan. But ang suffering naton, we will going to, ma-end lang ato suffering kung patay na kita. Tama? As long as ara kita sa sining kalibutan, may suffering. But the good news is, if you are saved, ang suffering mo after death is wala na. Pero kung hindi ka luwas, ang suffering mo is still continue. Mag-worse pagid, di ba? Amo na pinakanami sa aton as a saved. Nga mo na gani, nga pinaka-basic, dapat balaan mo nga luwas ka samtang buhi ka pa. Tama? Basic lang na. Pero ang pinaka-basic abi sa aton, nga ang aton salvation is only, ano gani aton salvation? By grace. So, amo lang pinaka-basic. So, tanaw natin, din kita, number 1, A, where you came from, you are a sinner saved by grace. Number 2, B, what changes have been made. So, kung luwas ka na, dapat may changes. And C, what God brought you out of. Halin kita sa aton nga hopeless to hope. So, hardship, oppression, captivity, and suffering. Okay, don't worry, dali lang ko matapos. So, hindi man ko sanay gid magtudlo sang 2 hours. Klase ko abi 2 hours. Sige lang. Number 2 is, dali lang basic compare. So, ano kaya i-compare natin? Number 1, not with other men. Basic sa aton kinabuhi para mag-happy kita, hindi mo i-compare sarili mo sa ibang nga tao. Tanawain mo na ito tupad, be. Ano kaya ma-compare mo sa tupad mo? Ay, mas taas ko ilong. Ay, mas gwapa ko sa iya. Ay, mas may kwarta ko siya. No, do not compare. Pinaka-basic na kung gusto mo maging happy ka, hindi mo compare sarili mo sa iban. Hindi mo pag-compare ang imo itsura sa iya. Hindi mo pag-compare ang status mo sa iban. Example, ay, perte naging ko kaluya, hindi anay ko masimba, kay maning kamot, kung kayo makita ko naman to si sis namin, iya bayo, wala ko yung pagbakal bayo. So, na-sacrifice sa subang imo pagsimba. Hindi mo pag-i-compare, kay kilain-lain kita sa journey sa kinabuhi. Siyempre, ang iban to nagmaayo, kaya hindi nagmaayo man ilang nga pangabuhi, tungod sa ilang man nga kapagkapisan. Basic lang gid, do not compare yourself to others. Kung gusto mo mga buhi sang maayo, do not compare. So, kung gwapa gid siya sa imo, accept the truth. Gwapa ka gid. Gwapo ka gid. So, malipay ka pa, di ba? So, kung ikaw naman niya dumaarang-arang, hindi ka man manghikay. Kay gwapo ka, hindi ka manghikay, salamat. Kay kung hindi sa imo, hindi ko gwapo. Di ba? Pasalamatan mo sila But don't compare. Be happy lang. Hindi kita ito mag-compare. Next, ano pa mga reason nga hindi natin compare? Be God's calling. So, iba-iba kita calling, ha? Hindi porket nag-Bible school ka, automatic mag-pastor ka na. Hindi porket nag-Bible school ka, automatic magiging pastor's wife ka na. So, iba-iba kita calling. So, ako calling ko, I'm not a pastor, but I can preach. Tama? Hindi ko pwede nga sa pawan aton pastor kaysa ang pastor diri. Hindi man pwede nga sa pawan mo member ka sa pawan mo ang pastor. Iba-iba kita calling. Hindi natin ipag-compare ang calling niya. Example, ano calling mo subong? Di ba? Hindi ko bala kung ano calling sa imo, sa Ginoo. But we need to enhance our calling. Kung may calling ka about sa pagsundo sa bisita, so mas maayo. Ang calling mo pagtudlo sa mga bata, that is calling. Hindi ka nga isabi na may mga tao, abi na i-compare. Nagtudlo-tudlo ka na bata, hindi man kabalo. Di ba? Ay, anong klase nga pagtudlo na siya sa bata? Maluwas ayahan ng bata o mapa-imperno? So sometimes may mga tao, abi kita nga ginatanaw, nga hindi bala angayan sa sina nga calling. For example, pastor. So may pastor nga dito nga bulag. So paano kaya mag-preach ang pastor nga bulag? Pero tandaan natin, ang pagtudlo, hindi alin sa tao, kalin sa Ginoo. Kung tawag siya to, then go.
Kung anong tawag sa imo, hindi mo na pag i-compare sarili mo nga mas alam ka, di tani kung ikaw nag-alam, ikaw tayo nagtudlo sa bata. Tani ikaw alam, ikaw to nagsulwining. Pero anong obra mo? Ano imo calling? Pamantay. Ang calling ba na pamantay? No, hindi. No. Lord, calling pa naman? Hindi siyempre. So, parang natin, iba-iba kita calling. Di po magabal nga, ay, nag-choir member to. Ang boses ito man daw, arang-arang lang akong gamay. Calling niya na, hindi mo pag i-compare. Tanawon mo kung din mo calling, ang tigto mo i-enhance. Tigto ka mag-focus sa imo calling, hindi ka mag-focus sa calling sa iban, kaya iba-iba kita. Okay, next. Ay, lapit na matapos. Damo pa na sa 5. Number 3 is, do not compare your convictions. So, amo ni no, hindi nato ni compare atong mga convictions. Same na sa sang calling Japon. So, iba-iba kita conviction, sabi. May iba na mga tao, no? Grabe, mala siya, professional na siya, pero nagpastor pa. So, may conviction siya, o may calling siya about pagka-pastor. Ay, grabe, man tanang nga tao ni, nami na iya nga status sa kinabuhi, nagpakabudlay pa, nagmissionary pa siya. May conviction siya dati. So kung may mga convictions kita, do not compare your convictions to others. I-pray mo na lang imo nga convictions. Okay, number 3. Ay, dasig lang ba? Number 3 na. Compromise. Okay. Din kita not to compromise, pinaka-basic, not with God's standards. Hindi kita mag-compromise. For example, ang God standard is ang pagkanta naton o singing naton diri is solemn. Hindi kita mag-compromise sa iban nga may daw banda. Do pa matyagan mo daw may concert every simba nila. Ay tungod amuto ang standard sa iban nga church, i-adapt man naton. No, we do not compromise God's standard, especially sa aton nga songs. Budlay na magsulod diri. Like CCMs, Contemporary Christian Music. Ano ang CCM? Ang iya nga lyrics ba tawag sa no? Lyrics is godly, pero ang tune tawag sa tune, ang music niya is worldly. Di sino kaya ang ma-impress na? Ang Ginoo o ang imong lawas. That's why hindi naton i-lower ang standard naton diri. Biskan gamay na lang kita, hindi naton islan ang kanta diri. May mga churches, abi, nga nag-adapt sila sa mga CCM, mga drums, mga combo to attract people, especially young people. Mas naganahan sila sa mga combo, mga alive songs rather than solemn. Mabasa, ay, hindi kita to sa baptist, kido, kanta pa lang, dumatulugan na ta. Kag kita man magkanta, dapat lively man. Tandaan natin. Ano pa? Okay. Ay. Wala, gali lang gali sa akon. Next is dress. Dress code natin. We need to have standard in dress. Di ba pagligo natin dito? Nakita niyo pagligo natin? Tingala ang mga tao, no? Nagaligo kita nga naka-palda. Wala, gid may naga-short. Pero may nag-uba. So now, we need to have the dress code. Hindi kita porket nga amuni ang standard na sa kalibutan, dapat pag beach, naka-bikini, naka-trunks, dapat proper dress code, Japon kita. As a Christian, hindi kita mag-compromise sa aton nga dress code. Tama? Hindi ka mo kauyo na. Ang iba, nabi siguro to ay may ligo kita, nagbakal na sa Shopee sa bikini. Ay bay, amo na ni kay maligo gali. No, we don't need to compromise to this world. So especially sa aton nga dress, makita nila ay okay lang di ba? Ay grabe mo. Oh, tanawan niyo porma subong. Oh, do mga pastor no. Kaysa kung tanawon ka nga do kawatan, di mas pilion mo, do pastor ka tanawon o do kawatan. Nang wala pa gani sa ginatawag naton nga krimen, suspect ka na. Bukalain man ano, way pa krimen, suspect ka na. May isa piyak barangay ang krimen, pero ikaw giging kantuan ka pulis. Kaya tungod sa imo pamayo. Iban nga tao mabastos, tungod sa ila pamayo. Tapos ang balon lang sila nga, ay, itarungon mo gali mo, kay makasakit ka. So ano pala ang
nga nagsiksi short ka, nga nagsiksi o nagbikini ka, nga hindi mo malang ipatanaw sa iban. So we need to standard in our dress. Ano pa? In our church activities. Tama? Hindi kita mag-compromise. May iba nabi nga mga churches mapadisko. Di ba? May mga churches nga nagapadisko, nagapa-concert para daw sa ilang fundraising. Tikita diri masugot man kamo? Church activity mapadisko? Sino operator? Satan? Oh. Sino dayon na magsaot-saot? That's why in our church activity, hindi natin i-compromise. Tungod nga we are not belong. Ang balina, ay grabe ka KJ na ang mga Baptist, no? Nakakuan ka mo sila, nakatry ka mga bala ka mo KJ ng Baptist. Kaya ang ilang activity, puro lang Bible, puro lang amusini. Ba't hindi natin i-gubo ng standard o yung standards ng Ginoo? Next is in our preaching. We need not compromise in our preaching. So tandaan natin, pag may mag-preach dere, na compromiser, ay okay lang na ang mag-inom-inom, kay dere nga verso, pwede man mag-inom. So nagatudlo ka nga, pwede mag-inom. Ay gamay, pwede man mag-inom gamay. Kaya may ari man din nga verse na makita. So, may mga preaching bala nga nang okay lang may sala. Pakitaan pa sa verse. Pata sa saliga social media, doon nag-away. Amo na yung dagoy sa social media, nag-away-away, no? Nag-away naman ang LGBTQ plus versus PWD. So may mga arating to, mga controversial. Grabe nga away-away nila. May arating to, nag-quote pagid siya sang verse sa Bible nga ang hindi lang man daw lalaki kag babae ang ging-create. So, ba ko grabe nga mga gigaan pa sang Bible verse ba? Genesis ata pagintadlo niya. But mag-preach kita diri, hindi kita mag-compromise para hindi masakitan ang mga members. Tama? May iba nabi nga mga preacher, ay hindi talaga ni kuwaon ng topic nga ni kay basi mahalin si ma'am. Hindi talaga ni itakil nga topic kay basi mahalin si sir. Kaya kita ko dito si sir ara sa sabungan, basi madaog to karon ti ma-offering pa. Okay. Kung i-preach mo karon nga bawal magsabong, okay, pero may maigo pero may masakitan. Ite, amo na iba nabi nga mga pastors, wala sila naga-preach sa insakto, naging compromiser na ilang nga preaching tungod na hadlokan madulaan sang members. Dere, pasalamat kita sa ating nga pastor, no? Bala na masakitan ka, muti halin ka kung masakitan ka. But hindi pwede nga i-compromise naton ang aton nga preaching. O ginatudlo dere. Number 2, B is the worldly views. So ano ba ang mga worldly views, subong? So, muna pinakainit yung mga topics, no? I know I'm not against LGBTQ+, ha? I'm not against to them. But, ang views, abi nila, o pananaw na nila is tama na sila. Kung i-base na naman sa Bible, mali gid sila, eh. Kung tawag na to, no? May mga views in opinion nga tama sa ila, pamatyagan, pero mali sa Ginoo. Hindi nato ni compromise na. As a Christian, we need to stand in our views. Aton nga mga pananaw sa aton kinabuhi. Hindi kita mag-compromise. Hindi tungod approve na sa kalibutan, approve sa Ginoo. Hindi porket na approve sa gobyerno, approve man sa aton Ginoo. Tandaan naton damo-damo layi kaging pasa ang aton nga government against sa pagtudlo. Tama? Ang view subong, okay lang magladlad. Basta wala ka lang maginaapakan nga tao. Muna yun, di ba? Okay lang maghimo sang mga krimen. Basta naghahatag ka sang charity works. Di ba? Okay na. Okay na magsimba kita. Isa ka oras, feel naton holy na kita. So may mga conversation, sabi ko dati, sa mga dati pa, anong purpose nga nagsimba ka? Kumbaga daw mga kinangkanto lang istorya-istorya. Anong purpose na nagsimba ka? Isa sa mga answer nila is, amo na yung point of view sa kalibutan para mabawasan akong sala. Tama? Nga nagkanto ka sa simbahan, no? Para mautdan man akong gamay ng sungay. That is views nila. Nga magkanto sila sa simbahan para magbawasan daw ila sala. Ikaw, ang pamangkot subong, ngari ka subong sa simbahan. Sige, be. Anong view mo nga, ari ka subong simbahan?
Para magkaroon blessings? Para mabawasan man mo sala? So that is worldly view sa kita ya, wala na. Napatawa na sa Ginoo aton nga mga sala. Nagakadto kita diri sa church to worship our Lord. Ang pamangkot, ano klase nga pag-worship imo? So hindi kita magambal dito ay makadto ka sa simbahan para mabawasan akong sala. So no, tandaan nato na. Next, the worldly standards. So damo-damo na standards sa buong kalibutan. In our workplace, so sa mga trabahante, no, damo-damo standards. Dapat may ma-met ka, dapat mo ni. Kung magsulod ka sa mga government, dapat may eligibility ka. So standards. So pero hindi nato ni compromise ang worldly standards. Tungod nga amo ng requirements, kay baguhanon ka pala diha sa December, masaot ka ha. Standard gid din naton. Tikon ikaw empleyado, Christian ka, para ma-promote ka, saot ka nay. Ikaw man nga Christian, ya ka gusto mong mag-promote, kay standard daw to ginatawag nila. Ikaw man to igiling-giling. Ba, ang Christian na giling-giling man. So standard sa kalibutan, damo-damo abi ang standard sa kalibutan nga ma-compromise kita. Especially sa work, especially man sa aton nga pag-eskwela, mga kabataan. No standard gid. Are kay sa PE naton, ang standard diri sa curriculum dapat may saot. Tapos dapat may kanta. So, ano subong ubrahon mo nga Christian ka? Kay basihan sang kuan man na, sang grades. So ano brahon mo? Ay wala man nakita ni pastor masaot man ko diri saot ka man digto tapos gibidyo-bidyuhan. Tapos ang nakakita magigitag pa kay pastor. Ay mo grabe. Grabe ako nga yung people mo. Tumbling pa gino. So that is the standard of the world. Pero tandaan nato may mga rights man Japon kita no. As a student, we have the rights. Nga hindi ka pwede magsaot, hindi ka man pwede magkanta sa worldly song, o hindi kita mag-compromise sa mga activities sa school. So, damo kita rights. Tandaan mo lang. Pero kung balaan mo na rights mo, kag nagpa-saot ka lang Japon, para na sa imo. So, the worldly standard, do not compromise, not with God's standard, the worldly views, and also the worldly standards. Okay, next. Okay, add to your faith. Ano dapat i-add naton? Basahon naton in verse 6. So balik kita sa aton nga text. In 2 Peter chapter 1 verse 6. Okay, let us read. And to knowledge, temperance, and the temperance, patience. Ito ba? Okay, ara na ka mo? Isabay ka mo? Okay, liwat. Let us read. And to knowledge, temperance, and to temperance, patience. And to patience, godliness. So, A is virtue. Okay, ano ba itong naton nga virtue? Kabutihang loob. So, if you have faith, if you have ang luwas ka na, you make, virtue o kabutihan. So, di kita maghatag sa aton nga kabutihan. Paano mo ma-exercise ang imong faith? Amo gani no, we are Christians, we are saved. Pero paano mo makita nga luwas ka? Paano mo mabanga luwas ka? So may luwas ba nga paladisko, palalagaw? Kaya mo ni obrahon mo, add to your faith Add to your faith ang nakabutang. So faith na siya, hindi siya na basihan sa ating kaluwasan na okay, basta ma-misinterpret nyo, wala nilabot sa inyong kaluwasan. Kumbaga dogi-dugang mo lang ito nga para mapakita lang ba nga luwas ka. So, virtue, kabutihan. Atag kita sa kabutihan sa aton nga mga isig katao, especially sa aton nga co-church members. So, paano mo ma-exercise ang imong virtue? Example, kung may magmasakit kita diri nga mga nga mga members. So, mas namin man kung may prayer, no? Namin man nag-pray kita. Pero mas namin man siguro naghahatag kita financially. Tama? Kabutihang loob mo na. Sino pa dapat natin ko noon? Next, ano pa? Knowledge. So, samtang may ara kita faith, dapat may personal goal man kita. So, ano i-add naton?
Mag-study kita sa Word of God. That is aton nga knowledge. Paano kita makagain sa knowledge kung hindi ka mag-study sa Word of God? Personal knowledge mo na. For example, student ka, paano ka makatuon kung sige ka man lang lagaw-lagaw? So, sige ka lang kwatsa. Ang isa sa mga kumbaga, yung panghinayangan ko sa akong kinabuhi, kung wala akong kapamati isang high school o sa akong nga pag-eskwela. Subong hindi ko na ma-apply doon, nagbalik abi ko sa basic. Kumbaga naggatudlo ko, nagba ko sa basic, kaya wala man ko namati dati. Di ba? Titali ko namati ko dati, may ara ko sa mga knowledge to enhance na lang, hindi ko magbalik sa basic. Amo na, gani, sa aton dere, para hindi kita magbalik tigto sa pinaka-basic, dapat may personal kuhan ka, study sa Bible. Hindi mo isalig, pero sa aton pastor. Kaya gani, kung isa ka members, nga wala ka nag-study, daw to pa, kabla o daw bulag ka nga tao, nga gasunod-sunod. Diri ko makadto. Tapos ang nasundan mo, amo na damo-damo, iban nga pastors nga hindi luwas, kaya ginasundan nila hindi man luwas. May mga members nga hindi luwas, kaya ginasundan nila nga pastor hindi man luwas. Kaya ikaw members, nagasalig ka lang sa imo pastor. Especially sa atong kaluwasan, ay okay lang maghatag kita sa simbahan, okay lang mahimo kita sa magpakabuot kita, okay lang maghatag kita para maluwas kita. So nagpati-pati ka man, gihatag mo tanan-tanan. Gibaligya mo lupa mo para panghatag sa mga pigado. Sang napatay ka, wala ka man sang proper nga salvation. That's why we need have personal knowledge. Personal. Next, not only personal, but also experiential. So makagain kita knowledge through experience. Tama? Kabalo ka subong magkayos ang computer. Tungod kay may experience ka sa pagkayos ang computer. Tama? Kabalo ka mag-drive. Tungod may experience ka about driving. So kabalo ka mag-soul winning is because may experience ka about sa soul winning. Kabalo ka mag-preach because may experience ka about how to preach. Ang pamangkot, kung wala ka sa mga experience nga muna, wala kasi natawag na knowledge about dira. Isa sa pinaka-fear ko yun dati, itong baguhan pa lang ko, is soul winning. Kaya kung hindi mo abi master ang soul winning, basta ikaw pa soul winning, kung saging soul winning mo. Totoo yun na. Dati mo na yung soul winning ko, dati abi ginapakad to kami, kadto ka mo ng area, soul winning ka mo. So, ang gina-target ko na soul winning ko, yung mga bata. Huwag ko nag-soul winning sa mga medyo may edad na medyo may aral na sang alam. Kaya kung gamay-gamay malang dala bit-bit mo nga knowledge, hindi ka na lang tutod na. So, practice ka na sa mga bata. Sa mga bata, kayong bata, abi, oo. Makuton mo, luwas ka na? Oo. Nga na luwas ka, ambot gani So, dapat, may experience kita about soul winning. Pwede man nga diri kung hindi ka gikabalo mag-soul winning, pangita ka sa upod mo. Practice kita soul winning, duha ha? Ako una mas soul winning sa imo. Sunod, pagkatapos mo, ikaw naman mas soul winning sa akon. Kung nang imo nga experimental, duha ka mo, experience mo, ay, amo galing ni. So, tapos ang isa naman, maak as barumbado nga, imo nga yung ganon. Kaya hindi tanan nga soul winning naton maayo. That's why, kung gusto naton magiging, knowledgeable, practice kita. Tuon kita. Hindi kita magsalig sa ibang tao. Okay, next. Temperance. I-add natin sa aton nga faith, ang natawag natin nga temperance or self-control. Sino kaya di may self-control? Sino kagi na rin akig-akig ka na pero daw ginatulon mo na lang gid? Balan mo iban nga damo nagairinaway, tungod wala sang self-control. Magbaisan ay wala may magpapirdi. Sino diri mahilig magbaisan ay hindi maggusto mo mapapirdi? As a Christian, dapat makita nila sa aton nga may ara kita sa self-control. Hindi nga may ara sa ngarawayon, intra-intra ka man digto. So, anong matabo sa imo? So, wala. So, amo na tandaan naton,
We need to have our self-control. Sa tanan nga bagay, amo na gani kung may nalainan kita sa simbahan, we need to have our self-control. Tama? We have more lessons na damo na kita lesson nga nagyan sa sininga simbahan. Kung wala kag self-control, ikaw lang kitang lugi. Tama? Sa tanan nga bagay, ang pikon ay laging talo. For example, nagsumbaga, nag-away ka mo dira. O, nagbaysanay ka mo dalawa. Sa ilim na nabi, kadalasan damo nga baysanay, no? Ang tatay, gilabo iya bata. O ang bata, gilabo man iya nga tatay. Because of lack of self-control. Mag-asawahan ay, nagsumbaganay, because of lack of self-control. So sa amo no experience ko gani ko na ko makigagis wala na ako nagabais. Isa hindi man tabo, hindi man ta sang kuano, hindi man tamba nga buot, may pagkakuan kita. Ang ako nabi pag once ka daw medyo nagapakuan na, nagagwa na lang ko. So, cellphone ko no hay pero nakigan. So that is call ba lang na self-control mo kay para wala na sa ginatawag naton nga argument. Kay malay mo hindi mo makontrol sarili mo. Masakit mo imong asawa o ikaw man masakit sa imong asawa. O imong mga friend nag-irinaway ka mo dikto, basketball ka mo. Tapos nagpikunanay ka mo, sumbaganay. Wala isang pan sa inyo ba? Kumbaga wala sang daog sa inyo. So amo na gani in all cases, dapat as a Christian, makita ang mayara kita ginatawag nga self-control. Okay, kisa na ginakontrol kung ako nga tudlo. Ang style ko, abisubong tudlo ko. Baladas na Islam mamati, no? Kisa daw, kuhay ka makonsensya ka mali. Katudlo ka nga, wala may ka para mati. But ako, kung daw gawad gahon na gid, lakat sa kantin ka magkaon, kaon na rin ko, gutom ah. So, bala ka mo da. Kaya base ko masakit ko muna karon ay, sayang ang imo nga hinaguan, mapriso ka pa. Diba? Subong budlay, mga bata subong, ay, balaan nyo lang. Isa lang gani inyo bata, ginabantayan. Alangan kami paihan, nga pila kabilog bata mo ginabantayan, 8 hours pa, a day. Ay, grabe nga self-control. Amo na kung mahina-hina ka malang, hindi ka na lang mag-teacher. O hindi ka na mag-go into business. Kaya kung mahina ka sa control, base makasakit ka. So gamay lang ang sakit subong, o damo-damo naman, pangalan mo nagawaragwag na sa social media. O Christian, o tricycle driver ka, may nabungguan ka gamay. Nabungguan gamay ako, tricycle. Anhon mo kaya no, pag self-control? Anhon ko ay hani, naguba akong salakyan, nabungguan akong salakyan. Ano kaya obrahon ko? So, in all aspect of our life, dapat makita ang faith. So, dapat may kita sang virtue. So, may kabutihan. Next, knowledge. Both personal, and experiential. And temperance. Dapat may kita ginatawag na self-control. So, budlay may ara self-control sarili. But by the grace of God, kaya natin i-control natin sarili. So, ang mga babae, sa mga girls, budlay mag-control sa sarili. Basi pa man. So, control. Next, the last is, last na, naglapit na lang. Last na ko. Last point na, never be barren or unfruitful. Susubok as a Christian, naging fruitful ka na ba? Number 1, a letter A is empty basket. So, ginatawag natin yung empty basket. So, patas ng during harvest time, saan pag ipa-harvest ka mo sa ipa-harvest ka mo sa apple. So, magdala ka mo basket, kita isa-isa basket. For example, kita tanan, gipa-harvest kita apple. Tapos may isa kita nga basket, dala-dala tanan. So, during the harvest time, so nag-time na, okay, balik na. Ikaw wala ka sang dala nga sa basket mo wala unod nga apple. So ano kaya ang imo nga makuan? Mahambal. Nag-ano ka lang? Nagpaayahay? So dapat as a Christian, dapat may ara kita mga kalag na nadala sa sining simbahan. Hindi nga nagkadto ka sa field, pagbalik mo wala lang Japon. Tama?
Kung hindi ka kabalo mag-soul winning, dala ka bisita. Tama? Kaya kanya-kanya makita. Never be barren or unfruitful. Isa sa pinaka-basic dapat sa isa ka Christian, dapat hindi siya sa empty basket. Next, ano pa? Miss a blessing. Do budlabi may ara sang kuana. Nag-mispronounce ko basta may ara ko sa ano ni sa brace. Patanggal ko na lang niya. Imbes nga miss na mess pa na ako. Miss blessings naton. So, kung unfruitful kali kita kag barren, ma-miss naton ang blessing halin sa Ginoo. Subong nagapangita ka sang blessings. Ay gusto ko blessing ang pamangkot, anong inobra mo para sa Ginoo? Wala ka man nag-participate sa activities sa church. Wala ka man nagasimba. Wala ka man may ginadala dari nga mga bisita. Wala ka man naga-soul winning. And then maghabal ka nga, where is the blessing? Tama? Obra ka. Anay mo nagambal gani? Obra ka, anay, bago ka maka-income. Obra ka, anay, sa simbahan, bago ka makatilaw sa blessing. Subong wala ka pa blessing is because basta wala ka pa may ginaobra sa Ginoo. Tama? Never be barren or unfruitful. Next, the last is, pinaka-last na ni. Ano kaya pinaka-last? Hulaan natin 5 minutes pag-hula. So grabe 5 minutes pa para pagpatay lang sa oras. No. Okay, the last is Miss Joyce. So balaan mo ba? Ako experience ko na nga sometimes sa nature of work, pero ti kakapoy. But pag abot ko sa simbahan, daw may arabal ako sang joy nga mabatsagan. Pag abot ko ni si Maan, makita ko naman si Sis, makita ko naman si Brad. Iba kasi ang joy nga companion mo ang worldly people kaysa sa joy nga ma-experience mo nga maupod mo nga co-members o co-Christians. Sino diri mas na-enjoy nga upod niya ang iba nga tao o mga worldly kaysa sa mga Christian? Hindi pa sila magami, no? Dapat, as a Christian, mas ma-enjoy kita diri sa church naton, church activity, kaysa sa mga activity sa iba nga lugar. That's why kung barren ka or unfruitful ka, wala ka man lang may nadala sa simbahan, na-miss mo ang joy nga rin sa Ginoo. Ay, perbe ka lang, ay, salamat kay sis, may nadala siya nga friend niya na soul winning. So, na naka-experience, nagdala sang bisita nga grabe ang kalipay. Nagdala ka sang imo nga bisita na hambalan about gospel, kag nakita mo daw nagtuo siya about sa gospel, di ba ang joy nga ara sa imo grabe? Kumbaga ang imo nga ginabitbit nga mga kasakit na himo nga joy. Paano mo na ma-experience kung wala ka nagadala sa bisita? Try mo magdala bisita. Biskang kaisa lang. Dra mo ma-feel ang joy nga ginatawag. Hindi sa feeling niya. Grabe ba? Ang joy ko abi sa feeling niya. So hindi sa feeling ng iba, kundi magdala ka sa sa mga tao para sa aton nga Ginoo. So try mo, paano mo experience nga nga joy? Dala ka bisita. Sino pa diri members nga halin dati wala pa ikadala bisita? 10 years, 1 year ka na, okay, pa siguro 1 year na wala ka kadala bisita. 3 years ka na nga members, wala ka pag dala bisita. 5 years ka na nga members, wala ka pag may dala nga bisita. 10 years ka na nga members, wala ka lang Japon may nadala nga bisita. So wala mo na experience ang tuod nga joy. Kumbaga may lak Japon sa imo ba ay sila tanan doon nakita ko permi gadala bisita doon nalipay permi. Ang itsura biskan wala kwarta pero happy. So that is called nga naton, don't miss the joy. So for conclusion na ni. Okay, last na kay conclusion naman. Conclusion, okay, let us read. If we are to move forward, we must move backwards. We must go back to the basic.
So first, no, number 1, reflect back. Number 2 is compare. So, compare, do not compare, not with other men, God's calling or conviction. Number 3 is compromise. We do not compromise in God's standard, the worldly views, the worldly standards. And also, number 4, add to faith. Anong i-add ato sa aton nga faith? Virtue, knowledge, and temperance. And the last is, never be barren or unfruitful. Empty basket, miss a blessing, and miss a joy. So, that is called basic. Dapat balaan nato ng basic nato sa aton nga sarili. Tama? Dapat basic lang. Hindi na kita na magkadto sa mga fundamentals, kundi natin balaan ginatawag natin nga basic. That's why wala ko ng topic subong about sa fundamentals, kita about sa preaching o sa teaching. Kaya basta malalain na ako ma-preach. Di ba? Kasi lain ako ma-preach ba? Mamiss ko ba lang, ay, Lord, lain ang especially sa aton nga we are studying rightly dividing the word of truth. Kaya umba ko, Lord, hindi lang ko na mag-topic about sa silianay. Kaya I'm not worthy. Hindi ko pa na-studyhan mayad. Kaya basi ko mag-topic ko about that, kasi ma-misinterpret sa members, ma-misinterpret sa ibang nga tao, ang gusto ko nga hambal. That's why ako, Lord, itong pinaka-basic. So, magihatag sa the word, gihatag sa ginawa sa akong impress is back to basic ka lang ginanay. So, pinaka-basic lang anay. As a Christian, anong pinaka-basic yan inaton? Nuluwat, anong pinaka-basic? Dapat you are saved. Luwas kita ha. Basic, hindi ka pwede makapangalagad sang tuod kung hindi ka luwas. That's why, tanawon mo na pinaka-basic sa imo kinabuhi. Okay lang ba sa inyo? Ay, Lord, nga dugay-dugay na ako sa simbahan, nga wala ka sang joy. Though, nagasabay ka lang sa agos, basi kay hindi ka binuwas. So, muna tandaan natin always ang pinaka-basic sa aton kinabuhi. Not only sa aton nga simbahan, but also in our lives. Tama? Anong pinaka-basic sa atong kinabuhi? So as a children of God, pinaka-basic dapat naton is to promote God, promote Jesus. Pinaka-basic na sa kita promote Jesus, i-promote mo lang, ga-promote ganito sa ibang nga bagay, pero si Jesus Christ wala nato na promote. Pila na katao ang nastorya mo about kay Jesus Christ? That is basic in our lives. Sino diri damo amiga? Damo friends? Damo classmates? Ang pamangkot ni isa ka beses nahabal mo ba si Jesus sa ila? Wala pa kay nahuya ko. Example student, kaya nga waay mo nahabal si Jesus Christ. Kaya ba si dungol-dungol ka man? Paano makita si Jesus Christ sa kabuhi mo? Kung dungol ka. Kung ang batasan mo, hindi man pang Kristohanon. Next, the basic sa aton nga church. No? In our lives, basic in our church, pinaka-basic gid is to attend church service. Basic na ha? Nga, bakit basic? Attend church service. Attend church activities. Tama, datin ba ka mo sa aton nga church activities? Basic na sa aton simbahan. Basic nga manglimpyo kita din sa simbahan. Nagapanglimpyo ba kita? O dati no, bako gani, itong last before sa aton nga, Pastor Sunday, pagkadto ko dito gamay-gamay pa lang ginang nagapanglimpyo. Paano naman? Basic man yung paglimpyo diri sa simbahan naton. So dugamay lang limpyo. But if you are a Christian, if you are a member of this church, basic lang ang manglimpyo diri. Hindi na kita magtudlanay. That's why wala ko na kayo naghambang nga, ay, yung people, kamo umasay sa amon ni. So gusto ko, para mas tanan-tanan kita mag-involve. Tanan-tanan makita ang higko. O, may mga lawa-lawa pa ganyo. So wala pa na to. So basic na sa simbahan naton ha. To participate, una ating attendance. Basic sa simbahan, mag-participate sa mga activities. Basic sa simbahan, mag-support. Support in any ways. Support sa imo nga time.
Mag-support ka sa activities, mag-support ka in material ways, in financial. Kailangan sa simbahan natin, basic ang support financially. Tandaan nato, no, damo kita ginabayda, no? So, nag-try gani ko, isa sa mga panabisato nga pastor, yan pala ko lang sa inyo, may time pa no? Isa sa mga gusto sa ato nga pastor is to have the solar power. Solar. Pero kung ipatry ko gani, hindi lang magikunta-kunta ko. Kung ipatry ni naton tanan-tanan nga magana ni dala aircon, more or less 350 to 500,000 ang magasto sa solar. Kaya kung may aircon, kung magpadugang pa aircon, depende daw abi na sa appliances kag sa kada kuot sang scope. So that is basic, no, nga may mga need ang aton nga simbahan. So as a members, back to basic, you need to support our church. Anong una naton sa aton kinabuhi in our lives? In our church, next nga basic is our families. So basic japon nga buli kita sa aton nga family. Amo na kanihambal nila, no, as a parents o may mga parents dere, so hindi daw naton investment ang mga bata. Mga argument, no? Hindi nyo na ipaeskwelahon bata nyo para someday may return investment sa inyo. But as a children of God, isipon mo kung sino ang imong pamilya. Nagabuli kita sa ibang nga tao, pero atong pamilya, wala na itong ginabuligan. So, Christian, kagid bang matawag? Dapat, first, ni mga buligan, yung mga family. May mga pamilya, gusto mong gaya-rinaway. No, damo, no? Ano ginawayan sa mga pamilya? Subong pinaka-basic na ginawayan sa pamilya, subong mga lupa or mga inheritance. Basic awayan. Kay hambal abi ni amuni. Amo na sunod ko may mga parents man lang diri, no, nga kung may mga ari-arian ka mo. May mga blessings ka mo, samtang buhi ka mo ipanagtag sa inyong mga kabataan. Ipanghatagtag yun na, imo ni ha. Imo ni. Ang isa kadapog, imo. Ang isa ka kwarto ni sa balay, imo. So, ipakati-ation mo na kay basi, biskan dapog awayan pa na nila. So, basic sa ato nga family, dapat kita magkaintindihanay. Hindi ang pamilya mo, i-chismis mo pa sa ibang nga tao. That's why, gani, pinaka-basic, nga kung may ara ka sa mga hinanakit sa imo pamilya, don't post to social media. Tama? Bro, kitabi kisa mahilig kita mag-post ba? Pabati-bati pagid. Tapos, kung ikaw ginapabati-batian, hindi ka man mag-comment sa social media. Basic, no? Kaya wala ka magipabati-batian, hindi man pangalan mo. So, tandaan natin, basic na dapat unahon natin nga pamilya. So, pamilya mo, unahon mo, basta may mga needs pa yung mga family subong, o basta may mga relationship padre, parents to children nga wala pa na kayo. So as a Christian, dapat wala sa amusin na diri ha. Nga may mga conflict pa sa inyo family. Paano kamo ka-serve sang tarong sa Ginoo kung kamo mismo sa pamilya mo niyo may conflict? So tandaan naton, especially sa mga bata diri nga wala pa sang hindi pa save ang ilang mga tatay o ginikana, no? So family, tandaan niyo may pamilya pa kamo nga dapat Last naton nga basic in life, so pinaka-last na gid ni in our country. So basic as a people, as a citizen sa sini nga Pilipinas, ginapray nyo man naton nga bansa. Gapray ka mo wala. Ay iban gapray, ipray man naton nga presidente, no? So wala tayong may mahimo, kay siya man ang presidente sa sini nga Pilipinas, we need to pray our president. Hindi nga puros na lang negative. So, kung puros man negative ginapakita niya, kita Christian magpakita sa iya sa positive. We need to obey laws. So mag-obey kita sa mga laws sa sini nga country. And then also pinaka-basic niya po is we need to obey laws. Mag-obey kita sa schools, mag-obey kita sa aton nga mga leaders sa sini nga institusyon. Ga-obey man kita sa aton nga mga leaders. Kaya sabi gusto natin na maging leader man. No? So we need to obey. We need to pray our country.
Kaya kita lang Japon mapektuhan kung hindi nato ipagpriyatan nga country. We need to pray our leaders, our president, vice president, the senates, the congressmen, the governors, and also i-pray man nato natong mga kapitan. Kay sila ang pinaka-basic nga pwede natong palapitan sa community. Tama? Kung kaaway mo to imo nga puro president, di ko mahilanat bata mo dalawang sa ospital. Sino una mo palapitan? So that's why pinaka-basic sa kalibutan is i-love man naton nga country. Okay? So, for the last basahan ko atong conclusion, if we are to move forward, we must move backwards. Pero hindi ka mag-stuck sa imong backward. So, kung may na-miss ka man sa imong past, so hindi ka na mag-lead sa imong past. Move forward always. Kung may mga mali ka man na himo, o may mga kakulangan ka pa sa Ginoo nga wala mo na himo during your past, so himuon mo sa present. Okay, kita no ako damdam ko kakulangan sa Ginoo. Still the blessing of the Lord grabe Japon. Pero ako nagay kisa na huya no. Sa mga blessing nga ginhatag sa akon sa Ginoo, ano ang nabalik ko? Gina-reflect ko always sarili ko, Lord, ano pa ang nabalik ko sa goodness mo sa akon? So damo pa kita nga need nga ibalik sa Ginoo. Kung gi-bless ka sa Ginoo materially, gi-bless ka sa Ginoo sa financially, gi-bless ka sa Ginoo spiritually, ano ang pinaka-basic mo nga himuon? So, amo ni, the title of the message sa bukad ang aga is Back to Basics. So, dali lang no? So, tani may naintindihan kita nga gamay, nga mga butang, nga we need to have a basic life, especially sa aton nga Ginoo. Okay, may request ba to please stand? Okay, let us pray. Lord, most Jesus, Father, Lord, King of Kings and the Lord of Lords. Salamat, Lord, sa time hatag mo sa amon, Lord. Salamat man, Lord, sa ibong pulong about sa ginatawag naton nga back to basic, O Lord. Nga, Lord, this topic, Lord, o lesson, Lord, nga makahatag mo sa amon, Lord, sa lesson nga madala namon sa amon kinabuhi. Especially, Lord, salamat, Lord, sa basic salvation nga inhatag mo sa amon, O Lord.